Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Thursday night. Grabe to. Antitindi ng mga news natin ngayon. Hype, nakakatakot at kung ano-ano pa. No, merong pang mga disgrasya, grabe. So bago tayo mag-update, alam niyo na mga idol, palike lang ng ating video. At syempre, pag gusto niyo ng ganitong news, crypto news, trending news at mga updates, no? So ayan, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So grabe. Umpisa na natin. So ngayon, naging ganito yung market natin sa hour, sa day, pero medyo kirig. No, sa day natin medyo pula, pero ngayong hours medyo nagbabawi na, nakaka-recover na yung ating market. So ito yung resulta ng ating PPI. Nako, negative na naman, no? So previous 0.2, no? Sa monthly to. Tsaka yung unemployment claims natin, medyo nila pala, medyo negative. So sabi ko nga sa inyo, pag nag-negative tong mga to, mukhang mapipilitan si Jerome Powell na mag-cut ng rate sa susunod na meeting. Negative to ngayon, pero in a way good news siya kasi mapipilitan niya si Jerome, no, na mag-cut ng rate. Sabi nga ni Trump, isang buong one whole point yung pwede niyang i-cut 'di ba? So grabe yan pag nangyari yan. Ano kayang magiging decision niya, 'di ba? So sana nga no, para mag-umpisa na ang ating bull market. Kung sakali diyan mag-uumpisa yan, magiging catalyst yan. No, so ito na. XRP natin, sabi ko nga sa inyo, medyo nagda-drop ngayon kasi kung titignan nyo yung Bitcoin, umabot na siya ng 110. Ngayon, balik siya sa 106. Diba? Yung XRP naman, 2.3 ang pinaka-resistance na malupit. Ngayon, 2.2. No? So, sabi ko sa inyo, maglalaro yan dyan. Tingnan natin ang mga susunod na mangyayari dyan. Nako, ito na yung pinaka natin at breaking news. Grabe to, no? Nakakalungkot to. Sige, refresh natin, baka may mga bagong video kasi. Merong plane, no? Yung Air India plane A171 crash into medical college in Ahmedabad, no? So ito yung nag-crash na plane. Ayan, no? May video mga kapatid, no? Kita nyo. Bumagsak. Kanina lang po 'yan, kanina lang po. No? Maraming video. Tas ang nakakalungkot, may hindi. Ang nakakalungkot, may mga ganito, no? May mga naghaha-react. Ayun yung sinasabi nila dyan, no? Di ba maraming nag-react? Bakit kaya? Di ba marami bang galit sa India? Ako, napapanood ko lang yung mga Indiano pag gumagawa sila ng food trip nila. Pero, syempre, buhay na to. Medyo sensitibo na yung mga ganitong bagay, no? Hindi nyo dapat ginagawang katatawanan. Ano yung meron dun? So, maraming ito may mga lumabas pa nga na video dun mismo sa airplane. Ayan, bago mag-crash. So, meron daw tong kanina nabasa ko 200 pero ngayon iba na. Plane crash in Ahmedabad, former Gujarat CMB. Namatay daw yan mga lodi, no? Tapos 133 passengers din. Naku. So far pa lang So, naku, kakalungkot yung ganyan. Condolence agad sa mga naulila, no? Grabe. So ayun yung isa nating breaking news sa India to mga kapatid, no? Ngayon lang yan, kanina lang yan, nag-crash yung plane. Ito na ang nakakatakot, no? The Pentagon Chief, sabi dito, no? The Pentagon Chief along with US Secretary of Defense Pete Hegseth and US Senator Tom Cotton has confirmed that Iran is actively working towards a nuclear weapon. This comes
as the United States to withdraw diplomats from Iraq amid Iran tensions, no? So alam niyo naman na yung mga parang mga tao ng gobyerno ng US sa Iran pinaalis muna eh. 'Di ba? Winidraw na nila kasi magkakagulo na doon. Ayun yung ginawa ni Trump, pinaalis ni Trump. Tapos, sabi dito, the United States is now on high alert in anticipation of a potential Israeli strike on Iran, no? Grabe, hindi na natapos yung gera diyan. Kanina nga nung nag-upload si Levy, si Moneymaker Levy, kasi hindi ko alam kung taga-Israel ata yun eh. Talagang pag nag-upload siya, lagi niya sinasabi, sanay na ako diyan, ganyan, no? Pero nakakatakot daw talaga yung mga ganun, mga kapatid, no? Minsan niya hindi siya nakakapag-upload ng video niya eh. Kasi nagkakabombahan eh. Tapos, yung isang brad ko, yung founder namin, ako, ingat ka dyan, founder. No, nasa Israel yun eh. So medyo mukhang magbabalikan at maglalaban to. At yung Iran, di ba sabi nga nila, ready na sila. Nag-post pa nga yung Iran military, oh, sabi nila, our ultimate negotiator. Di ba? Buti may nagtanong dito si Dark, what is this, sabi. The missile-leveled Khozar 313 is likely the fate. Ano ba basa dito? 313, an Iranian short-range ballistic missile with 500 km range and solid fuel propulsion. Ito na yung mga katangian ng missile na to. Mukhang magkakagulo doon, mga kapatid, no? Mga brad. Medyo nakakatakot siya kasi hindi natin alam kung ano magiging epekto nito sa sa market, no? Pero kung mayroon tayong mga bad news, meron din tayong good news. Kasi nag-post si Trump, sabi niya rito, the China deal is great. Ayan, sumagot ba si Grok? Ayan. Sabi kasi dito, what's great about it? The US-China trade deal could be seen as great for lowering tariffs from 145% to 55% on Chinese goods, no? So ang laki ng binagsak, no? Potentially reducing cost for US consumers. If it secures rare earth supplies critical for tech and defense industries and maintains Chinese students' visas. Fostering educational ties, however, critics argue it merely reverts to prior term without tackling issues like intellectual property theft. The 55% tariff is still burden consumers and the deal's 90-day review period adds uncertainty. Its long-term impact remains unclear, no? So, yung 55% na rin naman, mga kapatid, medyo ipapasa rin nila yan sa consumer talaga. No, ipapasa rin China yan dun. Ang importante, ma-deliver ng China yung mga rare, ano ba yung mga rare supply na gusto? Rare earth supply. Ayun yung mga ibabalik ng China sa US eh. So, ayun yung gusto. So, goods na goods yan kasi medyo nagkasundo sila sa isang deal, di ba? Ito naman, naku, mukhang delikado yung Ethereum dito. Sabi dito, breaking. It got a free pass. Nung nakaraan yun, di ba? Kasi, yung it got a free pass, XRP dinimanda o kinasuhan. Congress now demands SEC docs on why Ethereum was cleared while XRP was targeted. Sabi, no? So, parang tinanong dito, kailangan nilang malaman o malinaw na dahilan kung bakit yung Ethereum hindi kinasuhan pero yung XRP kinasuhan. So, kailangan nilang patunayan na bakit ganun, di ba? 2018, SEC says Ethereum isn't a security. 2023, SEC Doge Ethereum questions. Dodges pala, Ethereum questions. Tama ba? Ito na ako. 2025, time to answers. Transparency is coming. So, nako, hindi ko alam kung goods to sa Ethereum ngayong magbo-bull market o baka baka magaya to sa XRP. Paano pag gano'n nangyari? Alam nyo ba na number 2 ang XRP bago sila ikasuhan? O ngayon, pag kinasuhan yung Ethereum, pwedeng mangyari na bumagsak yung Ethereum. Mga kapatid, magaya sila sa XRP.
Paano kaya pagka ganun nangyari? Nako, delikado, no? Delikado. So, kailangan na medyo advance kayo mag-isip, ha? Mga tol. Kasi kapag gaganyan, nahuli na kayo ng desisyon, nako, baka it's either malugi kayo o maiwan kayo, no? Ganun lang yun. So, dapat ina-advance nyo ang inyong isip, no? Tulad nito ni Cristiano Ronaldo. No, naku, ang nakakalungkot to. Alam niyo kung bakit? Kasi ban yung Binance sa Philippines eh. No, syempre sasabihin ng iba, ng iba, hindi naman ban, na-access ko pa rin naman yung Binance ko, no? Pero ban siya. No, sinabi na yun ng SEC eh. Kaya lang, pwede nyo nga lang siya ma-access sa cellphone kasi syempre sa Google Play o sa App Store, hindi naman basta-basta matatanggal yun ng Pilipinas eh. Diba kasi Google na yung kakalabanin nila pagka ganun. So, ma-access mo pa rin sa cellphone. Pero, once na magka-problema or something, ang sasabihin sa inyo ng SEC dito, ban yan. No? Hindi namin kayo, wala kami dyan. Ganun. Diba? We have leaped up, sabi dito ni Cristiano Ronaldo. Collect our largest digital collectibles as we journey to the moon. Sabi, only 7777. Mystery box, no? So, 7,777 ang mystery boxes up for grabs. Simply register and KYC. So, kung sino yung mga unang-unang limited lang sa 7,777, no? Kailangan maka-KYC agad kayo. May chance kayong manalo, no? Ng NFT. Ganun yan, ha? Sa Binance. Sa Binance to, ha, mga kapatid, ha? Mga brad, mautol, ha? Na? So, ayan, NFT campaign with 7777 mystery boxes. So, kailangan nyo lang mag-register sa Binance, no? Pero hindi ko inaano yan, ha? Hindi ko pinopromote yung Binance, ha? Baka sabihin nyo, pinopromote ko. Wala nga akong Binance, eh. Ban nga yung Binance dito, hindi ako nagba-Binance. So, si Cristiano Ronaldo ang nag-ano niyan, no? So, wag na pala yung news na yan kasi ban pala dito yan. Yung na yan, Binance. Sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung link sa baba, mga kapatid, no? Ayan, maswerte yan. So, ito naman, no? Nako, kung hindi pa kayo bullish dito, ewan ko na lang, no? Tokenized treasuries, real commercial utility, on-chain access, Ondo Finance shares why OUSG on the XRP ledger settled seamless with RLUSD is a milestone for institutions. This is how tokenization go mainstream. Alam nyo ba na hindi lang ito ang pinaka main news ngayon na malupit? Ito ang pinaka hype na news ngayon, no? So live na ngayon, no? USDC is now live. Ayan na. USDC is now live on XRP ledger. With the launch of native USDC pala. Ano ba sinabi ko? USDC is now live on XRP Ledger. Sabi dito, no? With the launch of native USDC on the XRP Ledger developers, institutions and users gain the support of the world's largest regulated stable coins. Nako. Enterprise B2B payments use USDC for global money movement and improve capital efficiency cross-board. Nako, basahin lang natin to. Pero, ang pinakamalupit dyan, mga utol, nag-isa na sila, no? O baga, nag-partner na yung USDC and XRP Ledger, no? So, alam niyo naman yung stablecoin, mga kapatid, no? Mga utol, sabi ko sa inyo, yan ang magiging thing in the future, no? Marami nang at ito pa. Tingnan niyo kung ano yung mga nasa XRP Ledger na, no? One chain global adoption now live on XRP Ledger. Syempre yung RLUSD ng Ripple, yung USDC ng Circle, yung XSGD ng Strides X, yung Europe, no? At yung USDB, yung Brasa Bank. Nako. No, ayan na. Sabi nga, no? Ayan na. The XRP Ledger is ready for the builders, institutions, and users who demand
fast and compliant stable coins, no? So ito mga stable coins yan, no? Mga kapatid, mga brad, no? Sabi ko sa inyo, pag-aralan nyo kung ano yung inyong mga iniimbisan, no? Hindi ako financial advisor at tayo ay nagbabalita lamang. So ngayon, ang balita natin is yan, no? At ito pa, kasi nakita ko lang to, no? Hindi ko na, gusto ko lang i-share sa inyo yung share dito ni 24 Hours Crypto kasi yung kompletong video nito syempre nasa video niya, no? Kung gusto niyo panoorin yan si Idol 24 Hours Crypto. Pero dito pag ito nangyari, nako, sabi ko sa inyo, ayun yung tama yung sinabi niya, we're about to be rich as folk, sabi niya, no? This video is insane, sabi na. So pakinggan natin yung video niya dito. Sinasabi ni 24 Hours Crypto. Here we have the market cap of XRP at $5 trillion. We have 40 banks utilizing XRP. The price of XRP is at $48.51 and 99 billion XRP is circulating. So we're being very, very conservative here, okay? If we were to split up the XRP to these 40 banks, each bank would get about 2.5 billion XRP. Wow. Wow, folks, that is absolutely nothing. And keep in mind, whatever that we are holding is also accounted for in this calculation. Do you see how scarce this asset is? When will people wake up? And if we go down to 96 banks, okay, same layout, $5 trillion market cap, 99 billion circulating, each bank would hold on to about 1 billion XRP valued at $48 billion. But it gets even better. Let's go to 150 banks. That's only 660 million XRP per bank that they're going to be holding on to. And let's go over to 300 banks. 330 million XRP that they're going to be holding on to. Do you guys see this? Grabe, no? Tapos ang daming, ngayon pa lang pwede niyong tanungin si Gro kung ilang bangko na yung mga partner ng ng Ripple o ng XRP. Ako na tanungin. Kasi ilang beses ko na pinakita yun, no? So pag tayo nagkaroon ng adoption na malupit, nangyari yan, ako, imagine mga tol kung anong pwedeng mangyari sa XRP. Pero sabi ko nga sa inyo, do your own research. Huwag kayong bumasi sa mga sinasabi ko para bumili o magbenta ng coins, no? So ayan, check nga muna natin yung mga ibang news. Wala na kasing ibang news na maganda. Ang pinaka-hype kasi ito yung sa Circle, no? Ngayon ayun yung pinaka-hype news, Punta tayo dito kay Watcher Guru. Check natin kung may mga bagong news dito, no? President Trump says the China trade deal is great. Sinabi ko na yan, ito na yung kanina dito sa ating calendar. $11.5 trillion BlackRock looks to become the world's largest crypto asset manager by 2030 pala. So, alam niyo naman yung BlackRock ay ang pinaka-biggest hedge fund something sa buong mundo. Siyempre, hindi papahuli yan. No? Kung ano yung o ano yung pasok, dun sila pupunta. US House votes to advance first phase on Elon Musk Doge cuts, slashing 9.3 billion from USAID, NPR, and PBS. No? Hindi ko alam yan. Ito, ano to? President Trump signs executive order to create flying cars pilot program and accelerate domestic drone production. Ayan na. Ayan sinasabi ko sa inyo. No? Magkakaroon na tayo ng kailangan ko na talaga magkaroon ng drones, mga kapatid. No? Ayan, no? Accelerate domestic drone production. Siguro kaya pumayag sila dun sa deal ng China kasi in China malupit sa mga drones yun, 'Di ba nakita niyo yung performance ng drone nila sa pag meron silang event, nagiging dragon, nagiging One Piece, nakapanood ako ng ganun sa China, So, ibig sabihin, mas malupit yung China pagdating sa mga drones. Naka-program na yun. Pero, syempre, hindi papahuli yung dyan. Yung US, no? So, ayan. Bago tayo humaba,
Siyempre, babasahin ko muna yung mga comment nyo. Mga nasa ano ko, yung mga pinapanood ni Boy WhatsApp eh. Nasa aking ano eh. Come on, come on. Bagal ng internet. Naku, bagal ng internet ah. Ayan, ayan. Jeblo News na. Ayan, shoutout muna sa inyo mga kapatid. Mark Pass. Jeblo News na, present idol. Shoutout lang boss, sapat na. Ayan, Mark Pass. Shoutout sa iyo. Real Pump begins in July 14. ISO 222 implementation. Shoutout boss, watching from Japan. Japan ba yan? No, si BRD Bogs. Ayan, shoutout sa iyo kapatid. Si 2K Jao. Shoutout boss Jeblo, watching from South Korea. Sunod-sunod mga good news ha. Wag mo na sana tumaas XRP. XRP natin para ma-hit ko muna target na bodega. Kakatakot maiwan. Sabi niya, nako, meron nga malupit na good news sa circle. Yung sa circle talaga, matindi to. Mabigat to, no? Watching from Singapore, salamat sa Everyday News, sabi ni John Carlo Tolentino. Alam nyo, yung mga nasa ibang bansa, hindi ko alam kung nagbabakasyon kayo dyan, no? Mga OFW kayo, shoutout sa inyo. No, saludo talaga ako sa mga yan. Ang dami kong mga barkada na nasa ibang bansa eh. May mga brad pa ako doon. Founder namin nasa Israel, tapos may mga tropa akong seaman. Oh. Siyempre, bilib na bilib ako sa mga yun kasi hindi ko kayang gawin yun eh. No, kasi ano eh. Hindi ko kaya yun, yung mawawala ng malayo ng matagal. Nakakabaliw yun. Kaya bilib ako sa mga yan eh. Angelo Losita, Boss Jeblo, pa-shoutout sa kasamahan ko. Alan Cedric Valdez. Ayan, shoutout sa iyo Alan Cedric Valdez. Ang haba ng pangalan mo ah. Tatlo ba kayo? Si Alan, si Cedric, tsaka si Mr. Valdez. Hindi, ayan. Si Alan Cedric Valdez, shoutout sa iyo. Tanong ko lang kasi tagal ko nang nanonood sa iyo. Kailan pa yung ubo mo? Ang dami nagtatanong niyan. Hindi. Wala naman akong ubo. Parang ano lang yan. Ewan ko, pag nagsasalita ako, syempre, hindi naman ako inuubo eh. Pag nagsasalita lang talaga ako madalas. Diyan, nag-update ako, salita ako ng salita. Parang ganun, nauubo ako. Syempre, sasamid ako. Kasi daldal ako ng daldal, ganun. Rain A, super thanks everyday. Dahil sa mga news mo, may awareness kami sa galaw ng crypto. Di nagpo-promote ng crypto dito ha. Kwentuhan good news at bad news lang dito. Yan, tama. Super thanks ka ba? Okay lang. Okay lang kahit na ano, hindi nag-super thanks. Basta nagla-like lang ng video natin. Pero syempre, kung mag-super thanks kayo, salamat agad. 'Di ba? Pero syempre, alam ko naman, mga OFW, huwag niyo na akong bigyan. Ipunin niyo na lang para sa inyong pamilya sa Pilipinas, mga idol. No? Kasi usually, alam ko yan eh, yung halos kadalasan ng mga OFW, pag natutuwa sila sa mga pinapanood nila, ayun, nagsusuper thanks sila, no? Lalo na sa mga, pag nanonood ako ng mga political vlogger, marami nagpapadala ng gano'n, mga OFW. Pero sa akin, kahit wag na, mga idol, ano nyo na lang yan, bodega nyo na lang, o kaya ipunin nyo para sa pamilya nyo. Mas okay na yun, no? Pero salamat sa inyong lahat, no? Para ako nagdadrama. Ayan, si MG Gaming, shoutout sa'yo. Ayan. Yung Coronas may ETF at stablecoin na rin yan yata, narrative ngayon. Sige, pag nakita ko yung news na yan, ano natin yan. Tailcoin. Alam ko, meron ako dati nun eh. Tailcoin. Magkahiwalay ba yun? Ayan, Tailcoin. Ito pala. Wow, baba pala ng Tailcoin yun ah. Check ko nga. 25 cents, 25 centavos. Grabe yung kanyang chart, no? From 2018. Anong ano to? 2021. Ito yung ano, yung bull market. No? Tapos bear market. Oh, ayun, no?
Nag-ano siya, nag 0.7. Ngayon nasa good to buy to. Ilan to? 91% to. Good to buy to. No, ngayon good to buy yan ha, pero ano nyo, i-research nyo, no? Research nyo yan mga kapatid. Pero hindi ko sinasabing bumili kayo ha, pero kung ako tatanungin kasi, pag mga ganun, sipin mo, down siya ng 90%, 91%. Kumbaga, ang laki ng sale. Di ba? Parang ganun. JC, ayan. Pero wala kasi akong update kung sino yung mga partner nila ngayon ng Telcoin, ano yung roadmap nila. So, hindi ko alam kung ano mangyayari dyan, no? Pero kung tiwala kayo dyan, tas ganun yung down, 90%, eh good to buy yun kung sakali. JC, shoutout sa'yo. Si Pete, ayan, shoutout sa'yo. Si Lexi, maapektuhan lahat, lalo na buong mundo. Iba ka talaga, Idol Jeblo. Ayan, shoutout sa'yo, Lexi J. Si Clavis, ayan, always din to si Idol. Matapos yung LQ nila, good news. Tapos na yung ano, balik na sa bromance. Balik na sa bromance si Elon Musk tsaka si Trump. Panapasabik lang ba, Idol, yung mga pie holders? Oo nga eh. Makulit yung ano eh, ano ba yun kanina? HLX ba yun? Nakalimutan ko na eh. Si LA Gaming Official, natatawa talaga ako tuwing binabanggit mo yung magbabatian na sila. Hindi naman natatawa, magbabatian lang sila. Oh. Nakakangawit sa kamay. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Ano ba yan? Maganda, magkaragera na para, uy, wag ganyan, mga kapatid, no? Hindi yan maganda. Ayun lang, mas pipili. Oh, tama si Crisilindro dito. Alam nyo, wag nyong wiwishin yun kasi baka pag kayo yung nandun, hindi nyo kayanin, mabaliw kayo. No? Masama yun, ha? Idol, wag mong wini-wish yung ganyan, no? Si Hello, shoutout sa'yo. Kabayan Crypto. Tingin ko sleeping giant ang pie, bigla na lang sasabog yan. Pwede mangyari, no? Kasi kilala naman yung developer niyan eh, si Nikolai Kulukulay. Hindi ko alam ang apelyido, nakalimutan ko. Pero syempre, may mga project naman sila. Kung tiwala kayo dun sa roadmap nila, yung mga mangyayari. Kasi makikita nyo yun dun eh, kung ano yung mga plano nila, yung mga events na paparating. Okay yun, no? Kabayan Crypto, baka mag World War 3 na. Wag naman sana, no? Saan ka magtatago nun, Boss Jeblo? Malapit na dumating si Lord. Kaya, ano ba? Mag World War 3, tapos darating si Lord. Grabe ka naman. Ano ba mauna dun? Pag mag World War 3, darating si Lord, daawatin niya yung mga yun, no? Tama na mo na yan, uy. Pambulran eh. Wala, kapag ganyan, huwag ka na magtago. Yung lahat ng plano mo, cancel mo na pag nagkaroon ng World War 3, mga kapatid, no? Hindi magandang mangyayari sa mundo yan. Pag yan nangyari, wala na. Lahat ng mga plano natin, huwag na. Ang isipin nyo na lang doon is kung paano magsusurvive. Ganun yon. Kasi kapag ngayong panahon na to, nagkaroon ng war, tas nuclear war, wala na, tapos na yung mundo. Wala na matitira. No? Tanggapin. Pag naglaban ng nuclear war, wala na talaga matitira sa mundo, no? Mabuhay ka man, wala ka na, kayo na lang, mamamatay ka na rin, hindi na magtatagal yung buhay mo. Ganun lang yun. Yeah? Kasi kung sakaling mangyayari yan, madadamay tayo. Siguro sa Pilipinas, mayroong matitira siguro bandang Mindanao na. Hindi Luzon, Visayas, ano na yan, magiging battleground na yan. Yan. Ayan, si Kabayan. Watching from Saudi Arabia. Uy, ikaw, Idol, ingat ka yan sa Saudi. Alam ko, okay naman dyan eh. Kahit ang tagal lumipad. Ganun talaga, patience is the key, kapatid, no? Si A, shoutout Clovis 3 TV. Triple like, guys, sabi ni JC, oh. Nag-shoutout sa'yo, Chloe. Thanks, everyone. Mikey Green PH, kailangan ibagsak, nako. Ayan, sabi, no? Babagsak talaga market, no? Ayan. Phil Habis, nakakatuwa yung boses ni Boy What's Up pag ginagaya niya yung boss ni Batman. Salamat, morning update, sabi ni Phil Habis, no? Ewan ko dyan, ba't niya kasi biglang ginaya si Batman, kakanood niya ng ano yan, TV.
Grabe ang haba ng market. Need na talaga Nako, wag niyo iyaan yan, kapatid. Sabi nga, sa bahay niyo na lang sana magkagera at sa pamilya mo at asawa mo. Bad yan. Bad na bad yan. Nako, imagine niyo na lang yung mga buhay na mawawala, no? Pag nagkaroon ng ganyan. Nakita niyo yung drones na pinanood natin kanina? Kanina ba yun o kahapon? Kagabi? 'Di ba? May kita mo yun, lumilipad sa bahay niyo, gilid-gilid oh. Nako, pag nakita ka ng gano'n, wala ka ng kawala. Tapos meron nga ako nabasa na pwedeng gamitin yun pang pangkulong sa atin. Kumbaga, paglimitahin yung mga galawan natin. Halimbawa, bawal na tayo lumabas, 'di ba? Marirestrict tayo yung mga tao. May kita mo, may mga drone na lang diyan na nakalumilipad-lipad sa taas oh, nakabantay sa atin. Pwede nilang gamitin 'yun, ganun. 'Di ba? Para iano lang tayo, i-suppress. Parang ganun, 'di ba? So grabe 'yun. Si Skylab, tamang silent viewer muna ako, boss, pero 100% update sa mga videos mo. Okay lang 'yan, kapatid. Sikasuhin mo muna si baby, no? Importante, mahalagaan mo si baby. Last time na pumilit ang US pasukin ng Iran para imbestigahan ang nuklear, pinapauwi ng Iran mga mamamayan nila at magsisilbing civilian army. Tapos biglang umugong sirena sa buong Kuwait at puro jet plane yung nasa himpapawid hanggang gabi. Biglang taas palitan ng pera nun. 1 dinar, 200 pesos, sabi. Ganun, sabi ni Inggit Yugayami. Ganun ba yung nangyayari dun? Pero delikado yun. No? Hindi worth it yung malaking pera para sa buhay ng ibang tao. No? Malaki nga pera mo, kapalit naman buhay ng iba. Nako, baka malasin tayo dyan. Gaganyan, no? Hindi na babalita ang outside news kasi mas tutok yung media sa impeachment. Kaya nga no? Magsusuntukan pa nga si si Binoy tsaka si Binay Hindi, sino ba? Hindi ko na kilala yung mga si Robin lang kilala ko doon kasi pinapanood ko yung mga movie nun Pero yung iba doon, hindi ko kilala. Wala akong pakialam sa mga politiko dito sa atin. Walang mo sila dyan. Hindi sila masaya Si Sadik, ayan. Good day, Boss Jeblo. Parang spaghetti na naman ng XRP natin. Yes po. No, ayan. Nako, mukhang hindi ko lang kung magre-recover to. Naka 1 hour tayo. No? Naka 1 hour. Pero kung win-unmute mo to, laki nito. Ayan, medyo tumas yung hindi. Baba lang. Ang tagal ng consolidation dito, 3 hours. Grabe yun Diba? Kasi ilang candle yan naka 1 hour tayo. So 1, 2, 3 hours yan. Good day, Boss Jeblop. Ayun pala. So shoutout sa'yo sa Adika, TP Mile. Ayan. Degs. Ayan. Good morning sa'yo. Good evening na ngayon. Benz, pag nag-pump na XRP idol, pwede mo nang sabihin sa video mo na I'm a financial. Hindi pa rin, no? Di pa rin. Huwag kang ganyan, Benz. Baka matamaan tayo dyan. Kasi ibig sabihin ba yung mga nakabili ng Bitcoin tapos nagpump yung Bitcoin yung mga financial advisor na sila? Hindi naman siguro. Talagang lang yun. Nagtiwala lang sila sa coins nila. Ganun, no? Bibo. Ayan. Katawa ka din ba? Ginawa ko yung kay Grok Yung disclaimer na yun. Si Freddy Cocastilla, salamat sa mga balita, Boss Jeblo. Ayan, shoutout sa iyo, kapatid. Teresito Dando. Ayan, mabuhay mga ka-XR Parians. Ayan, sabi ni Teresita, ni Madam, no? Shoutout sa iyo. Albert Liguaton, para sa akin, okay na ako. Solid support XRP, tiwala lang sa dulo. Spider Pig, dating nag-try si Vitalik na makakuha ng internship sa Ripple at natutulog sa couch ng Ripple. Nabasa ko lang sa history ni Vitalik bago siya maging co-founder ng Ethereum. At nasabi niya din sa isang event, it is not the internet of value, Ripple is the internet of value. Napanood ko yung video niyan. Tsaka binalita din natin dito yan. May mga videos niyan sa YouTube at shoutout Boss Jeba yan. Shoutout sa Spider Pig. No?
Inulit ko yung yung movie ng The Simpsons na kinanta ni Homer yan, Spider-Pig. Kasi kaka-avail lang ni boss ng Disney. Nakita ko yung movie na yan. Pinanood ko. Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Woko C, shoutout sa'yo. Si Elmer TV. Lods, okay lang ba mag-hold ng XRP sa MetaMask habang wala pang pambili ng cold wallet? Okay naman. Okay na okay. Okay. Ang tawag dyan, hot wallet. Yung mga nandito sa atin, no? Dito sa ating something. Ang tawag dito? Dito sa browser natin, no? Itong MetaMask, Ronin Wallet, no? Ang tawag dyan, hot wallet. Pero yung mga cold wallet, ayun yung mga Trezor, Tangem, Ledger, sila yon. No? Ito, goods din. No? Goods na goods din yan, no? Yung MetaMask. Wag lang talaga ma-hack yung buong computer mo. O yung minsan kasi yung mga coins na nandito. Lalo na sa mga, kunyari, marami kasing mainnet dito eh. Di ba? Tapos pag-click mo, phishing pala, nako, GG ka dun. Kaya mag-ingat ka lang. Pero kung lalagay mo yung XRP mo dun, okay na okay yun, kapatid. Si Jeremy Josh, pump and dump na naman si XRP, no? Dance Cortez, may spot ako kay Kaya. O yan, congrats sa inyong dalawa. Ayan, si MG Gaming, tsaka si Dance Cortez, lagi nagtitrade dyan. Trisha Joy Untalan, Lodi ask lang po, safe po ba mag-hold ng crypto sa GCash? Safe naman. No, safe naman dyan. Maraming mga Pinoy ang nag-hold na ng crypto sa GCash, no? Sa GCrypto. Ayan. Si Kaya, no? Medyo lagi ko nakikita nga yung Kaya na yan, eh. Si Jake naman, shoutout sa'yo. Si Mr. MacD. Pabagsak na, Boss Jeb. O, yun. Natupad yung ating wish pagka ganun. Juna Bendaño, no? Shoutout sa'yo. Si Robin Padilla ng Bulacan. Si Jennifer Bulangkeg, shoutout sa'yo. Si Albert Guaton at si My Interest in Life. Good morning, Lods. Maligayang araw ng kalayaan sa lahat. So, ayan, shoutout sa inyo. So, nag-champion sa atin si Dance Cortez, eh. Dance Cortez, shoutout sa'yo dahil ikaw ang champion, no? So, sana, overall dito sa news natin, yung epekto ng PPI, no, medyo negative. So, asahan natin na itong news na to, itong consumer sentiment at inflation expectation, kapag nag-negative din to, mukhang wala nang magagawa si Daddy Jerome, no? At syempre pinipressure pa siya ni Trump na mag-cut na ng rate, no? So baka makatulong tong mga to, no, para mag-cut siya ng rate. At syempre yung breaking news natin sa nangyari sa India, no? Ayan, nako. Grabe yan. At yung nagbabantang malupit na bakbakan ng Israel. Although matagal na to, pero kasi ngayon iba na eh. Parang meron ng mainit na may malaking pwedeng mangyari eh. 'Di ba? Kasi nababanggit na yung nuclear eh. No? So, nako, nakakatakot 'yan pag yan ang nangyari, no? At syempre yung mga good news natin sa hindi sa Ethereum, medyo bad news sa Ethereum to eh. No? Sa Ripple, no? Sa Binance, sa Ripple. So ayan no, hindi tayo financial advisor, nagbabasa lang tayo ng balita, good vibes lang, no, for educational purposes only and entertainment purpose lang, mga tol, no. So ayun, bukas ng umaga kita-kits ulit tayo. Salamat sa mga nanood, sana enjoy niyo yung video natin. Huwag niyo kalimutan mag-like ng video. Check niyo yung link diyan sa baba ng description. Love you all, magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up, subscribe to Clovis TV and subscribe to Jablo if you want to subscribe to me. It's the link in the description. Don't show them now because okay, fine, show them now. But okay. See it. Also, thank you. Who called me? Who's that called again? Oh wait, when I voice Batman, it's like funny. Thank you. Okay, who's the name? Siyempre, sabi mo Okay, na ulit, fine. ano ka na? Batman ka ulit. I'm Batman. Also, thank you. Bye. Or maybe peace.